Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan po natin itong yung dating nagdemanda kay Pangulong Duterte ng libel. So ngayon dito may hamon siya kay Pangulong Duterte at medyo nakakatawa yung mga pinagsasabi niya na alam mong wala nang kalaman-laman yung mga hamon niya kay Pangulong Duterte dahil sa hindi na siya masyadong pinapansin o hindi sila binibigyan ng masyadong importansya ni Pangulong Duterte. So marami kasi silang gustong kumbaga marami silang hanas sa buhay para lang mapadalo si Pangulong Duterte sa ginagawa nilang hearing sa Kongreso na alam naman natin na kapag dumalo si Pangulong Duterte dun sa congressional hearing tungkol sa EJK na yan. So, dalawa lang pwedeng mangyari. So, either mag-isa nila si Pangulong Duterte o mapahiya sila. Pero, marami nagsasabi, especially si spokesperson dati, si Presidential Legal Counsel ni Pangulong Duterte, si Salpanelo, na mapapahiya lang sila kapag dumalo nga si Pangulong Duterte sa Congress hearing dahil nga abogado, piskal, so alam niya yung kung ano man yung batas. Tsaka naglabas naman ng statement na si Pangulong Duterte doon na sabi nga niya na kung meron kayong reklamo, i-file niyo yung kaso. At haharapin naman niya kung saan korte niyo gustong isampay yung kaso dahil ang gusto niya, ang umusig sa kanya o yung humawak ng kaso niya ay Pilipino. Ayaw niya na harap siya sa korte ng ng mga banyaga. So, yun lang naman yung ni Pangulong Duterte. Ngayon, itong si Franz Castro medyo naibanat kay Pangulong Duterte. So, panoorin po natin kung ano yung binanat nito ni Franz Castro. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ang video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So, ito, panoorin po natin to. Well, gusto ko nang maniwala sa mga sinasabi ng netizen, ng taong bayan na duwag si Duterte. Totoo ba? Napupunta siya sa mga korte? Samantalang noong nag-file ako. Ngayon, sinasabi niya, yung mga netizen daw yung nagsasabing duwag daw si Pangulong Duterte. Ewan natin kung sino mga netizen yung sinasabi nito ni Franz Castro na nagsasabing duwag daw si Pangulong Duterte. Paano ba kasi ikakategorize yung pagiging duwag? So, depende kasi yun, di ba? So, may duwag na hindi kayang panindigan yung sarili niya or hindi niya kayang hawakan yung mga sinasabi niya. So, siguro kay Pangulong Duterte, hindi natin masabing duwag kasi nga iba yung kumbaga yung definition ng pagturing kay Pangulong Duterte na matapang ay yung hinarap niya yung mga drug lord, yung mga drug pusher, mga drug addict, na, di ba, marami na benepisyo, marami yung nakinabang nung panahon na naglunsad siya ng Dragon War on drugs. So, yun. Alam naman natin na talagang kahit papano, pero mas naramdaman natin yung panahon na yun na talagang mas marami yung gumagamit o sabihin natin yung mga hindi sumusunod sa batas, nagsitago ng mga panahon ni Pangulong Duterte dahil takot nga sila dun sa binigay na babala ni Pangulong Duterte na kukuhanin sila ng liwanag kapag hindi nila tinigil yung kanilang masasamang gawain. So, dito, sinasabi kasi dito ni Franz Castro na duwag nga raw si Pangulong Duterte dahil ayaw daw niya itong humarap sa korte. So, ano ba yung korte na yun na gustong paharapin nito ni Franz Castro? Po ng kaso laban sa kanya ay hindi naman siya sumipot sa dalawang instance na dapat siya ay sumipot. Yun pala yun. Yung nag-file siya ng kaso na libel kay Pangulong Duterte, hindi man lang daw to sumipot si Pangulong Duterte sa dalawang kasong isinampa niya. So, ano ba nangyari dun sa kaso na isinampa niya kay Pangulong Duterte? Ligwak po. Hindi po nabigyan ng dinismiss lang po ng korte dahil wala daw sapat na ebidensya or mali lang yung kumbaga hindi kinatigan ng korte. Yun na lang sabihin natin, hindi siya kinampihan ng korte yung isinampa niyang kaso. So, ano pang reason? Bakit kailangan pang umatin ni Pangulong Duterte kung
kayang-kaya naman pala ng abogado ni Pangulong Duterte na i-dismiss yung kaso. So, kumbaga, magsasayang lang ng oras si Pangulong Duterte na pumunta sa korte para lang sagutin. Kayang-kaya naman pala sagutin ng korte niya dahil napakababaw lang na sinumpamong kaso. 'Di ba? Doon nyo makikita kung anong klaseng, kumbaga, kumbaga, yung karakter ni Pangulong Duterte dahil siyempre abogado, piskal, presidente. So malawak din yung pangunawa niya sa batas. So dahil doon na-dismiss yung kaso, so lumalabas na yung ikinaso ninyo is mga basura lang na hindi kailangan pagtuunan ng pansin ni Pangulong Duterte dahil wala namang kakwenta-kwenta. Kung ano-anong dahilan ng kanyang abogado, tapos dito na formal na iimbitahan at magkakaroon siya ng pagkakataon si dating Pangulong Duterte na depensahan yung kanyang peking war on drugs. No, dito niya Ngayon, bibigyan daw nila ng pagkakataon depensa ni Pangulong Duterte yung peking war on drugs daw sa Kongreso. Ano ba sabi ni Pangulong Duterte? Isampan niyo yung kaso. Kasi unang-una, ang Kongreso hindi naman yung korte para magbigay ng hatol kung guilty or not guilty. Ang korte, yung Kongreso, ang Senado, kaya lang naman sila naghihiring, ay para sa in aid of legislation, para makagawa kayo ng batas na naaayon dun sa pinagmimitingan ninyo, sa Congress hearing po ninyo. So, ngayon, kung papupuntahin nyo lang si Pangulong Duterte dyan, para linisin lang yung sarili niya, so hindi na kailangan. Wala naman siyang dapat, kumbaga, hindi niya kailangang ipaliwanag yung side niya dahil nga bilang presidente, sabi nga niya, pinoprotektahan lang naman niya yung interest ng mga law-abiding citizen, yung mga sumusunod sa batas. Mahal niya ang Pilipinas, mahal niya ang mga Pilipino, ayaw niyang may mapapahamak. Ngayon, nagbigay naman siya ng warning sa mga durugista at sinabi nga niya itigil na yung kanilang mga hindi magagandang gawain pero hindi nga nasunod. Pero yun nga, dahil dun sa paglabag nila, kailangan nilang harapin yung mga consequence, di ba, ng mga action nila. So, totoo naman na meron talaga mga pulis na na umabuso. Dahil nga sabi nga ni Pangulong Duterte, talagang yung gobyerno natin noong mga time na siya umupo, kumbaga para na tayo narco-politics daw. So narco state na raw tayo na karamihan talagang halos yung droga na, yung mga drug lord na yung nagpapaikot ng gobyerno natin. So, yun yung nilabanan ni Pangulong Duterte. Kaya nga, yung ibang, kumbaga, pati mga kapulisan natin, infected na, kumbaga. So, pati sila, nasakop na ng droga. So, talagang yung iba, ginamit nila yung posisyon nila para patahimikin yung kanilang yung kanilang mga asset, yung kanilang mga tao para hindi sila maituro. Kaya yun nga, nangyari, nagkakaroon ng sinasabi lang EJK na tinuturo agad nila na kapag itong mga tiwaling pulis gumawa ng hindi maganda, utos kagad ng presidente ng Pilipinas. Kahit din naman yun yung naging announcement ni Pangulong Duterte, pero siya pa rin yung itinuturo nila. So, sinasabi nga ni Pangulong Duterte, isampan nyo yung kaso. Ang gusto niya lumiti sa kanya is yung korte ng Pilipinas at hindi yung korte ng ibang bansa. So, yun lang naman yung hinihingi ni Pangulong Duterte at bakit hindi pa rin nila magawa-gawa yun. So, sinasabi nila, kailangan pa nila tapusin tong committee hearing na to bago sila makapagsampa ng kaso. 2 taon nang nakakalipas nung bumaba si Pangulong Duterte, hindi pa nila nagagawang isampa yung kaso. Pakita na talagang naging effective at talagang gusto ng mamamayan yung kanyang war on drugs. At dito rin, haharapin niya yung... Para daw malaman kung, kumbaga, nagustuhan daw ba ng ibang tao yung naging war on drugs si Pangulong Duterte. Samantalang wala nga kayong inimbitang mga resource person na magsasabing effective yung naging war on drugs ni Pangulong Duterte. Ang mga iniimbitahan nyo, yung gabinete niya na kahit nga sinasabi na naging matagumpay naman yung war on drugs, pero sa inyo ay hindi.
Dahil marami daw yung namatay. Kung, alam mo yun, ang dami nilang binibigay na figures kung ilan yung namatay. Pero, ilan ba yung naisalba nila? Di ba? Ilan ba yung sumuko? Ilan ba yung, kumbaga, ilan yung na-rehabilitate? Ilan yung di ba? Ang dami. Kung bibilangin nyo, compare dun sa sinasabi lang mga namatay nung war on drugs, ilan ba yung nailigtas? Ilang pamilya yung naisalba nung war on drugs si Pangulong Duterte? So, dapat mag-imbita rin kayo ng mga nabiktima rin ng mga tungkol dyan sa droga na yan, di ba? Hindi yung mga iniimbita nyo, yung mga sinasabi nyong biktima ng EJK. Pero kung titingnan mo naman yung mga nabiktima na yan, yung iba dyan talagang involved naman talaga sa droga. Merong ngang na-interview, di ba? Sinasabi niya na pinasok daw yung bahay nila ng mga hindi kilalang lalaki at pinagbabaril daw. So, hindi kilalang mga lalaki, pero sa mga ayaw kay Pangulong Duterte, tinuturing agad nila pulis yun. So, paano nila napatunayang pulis yun kung hindi nga kilala? So, wala pa nagpapatunay na mga pulis yun. So, pero sa kanila, vindicated na kagad pulis yun. At tinuturo kagad nila si Pangulong Duterte. So, paano makakakuha ng, sabihin natin, paano lilinisin ni Pangulong Duterte yung pangalan niya dyan sa Congress hearing nyo? Kung kumbaga sa inyo nakahatol na kayo, si Pangulong Duterte yun. Kaya nga kayo nag-hearing dyan para makakuha ng, ng simpatya sa ICC. Para, yun nga, mapanagot daw si Pangulong Duterte. So, hindi mangyayaring umatin dyan si Pangulong Duterte dahil nga ang gusto niya, yung korte mismo natin, yung mag-usig sa kanya. So, ang magandang gawin dyan, i-file nyo na yung kaso sa korte. Mga biktima, pamilya ng mga biktima, na kung makikita niya siguro dito yung mga epekto sa biktima ng ng war on drugs niya. So, epekto daw ng mga biktima ng war on drugs niya. Yung sa mga namatayan. So, paano naman yung mga nakinabang? Yung mga natuwa doon sa war on drugs si Pangulong Duterte, hindi nyo napakikinggan. Di ba? Napaka-bias, di ba? Dapat, dalawang side ang tingnan ninyo. Kung para sa in aid of legislation, so dapat, dalawang side ang titingnan ninyo. Tingnan nyo yung mga natuwa doon sa war on drugs at tingnan din ninyo yung mga sinasabi ninyo na mga naging biktima ng war on drugs si Pangulong Duterte. So, timbangin ninyo ngayon sino yung mas nakinabang. Ang nangyayari kasi ngayon, dinidisregard nyo yung yung mga natuwa doon sa war on drugs si Pangulong Duterte. Ang tinitingnan nyo lang lagi ay yung mga sinasabi ninyong mga inabuso, yung mga biktima. Pero kung gaya nga sinabi ko sa inyo, kung titingnan nyo naman kung bakit ba nadamay itong mga sinasabi nyo mga biktima, may mga drug-related issue rin sila. Na iba dyan, nasa watchlist ng barangay, nasa watchlist ng PNP, tapos biglang may nangyari, isisihin nila, sinadya raw patayin ng mga pulis. So, napaka-bias masyado. Kung talagang in aid of legislation, pag-imbita rin kayo ng mga ng mga natuwa dun sa war on drugs si Pangulong Duterte. Kaya kung ako sa kanya, maging matapang siyang harapin. Kasi mukhang matapang lang siyang magmura, matapang lang siyang magsabi ng kung ano-ano mga kabastusan laban sa mga kababaihan. Pero ito... Tingnan nyo, pati yung pambabastos daw di umano sa mga kababaihan. Meron po tayong batas na bawal po mambastos ng babae. So, bakit wala nagpapail ng kaso kay Pangulong Duterte kung sinasabi nyo ng bastos si Pangulong Duterte ng babae? Bayo lang nakakatawa dun Panay akusa lang sila na tulad yan, na pambabastos, pagbumura daw ni Pangulong Duterte. Bakit wala nagpapail ng kaso? Ang dami-dami yung abogado dyan. Andyan yung CHR, andyan yung mga lawyer na advocacy daw para sa mga human rights, mga ganyan. Bakit wala kayong may isang pangkaso kay Pangulong Duterte kung sinasabing ninyo nang babastos si Pangulong Duterte? May batas tayo tungkol dyan. Isipin ninyo, may batas. Pero bakit hindi nyo masampahan ng kaso si Pangulong Duterte kung sinasabi nyo nang babastos si Pangulong Duterte? Bakit puro dyan kayo sa Kongreso
panayang hearing ninyo, na hindi naman yung korte para sabihin na guilty or not guilty si Pangulong Duterte. Di ba? Kung gusto nyo panagutin si Pangulong Duterte, sampahan nyo ng kaso sa korte. Yun ang hinihintay ni Pangulong Duterte na matagal na. Bakit hindi nyo pa ginagawa? Yun yung tanong dyan. Na real ang sitwasyon para maharap niya yung mga biktima ng kanyang war on drugs ay kailangan niya ring harapin. So yun, sinasabi kailangan daw harapin ni Pangulong Duterte yung mga biktima daw ng mga sinasabi lang EJK. Ang tanong naman doon, si Pangulong Duterte ba yung nag-utos para itumba, itaob yung mga sinasabi lang mga biktima daw? Unang-una, yung mga pulis, sabihin na natin pulis for the sake of arguments, mga pulis yung gumawa nun. May mga kanya-kanyang agenda yan yung mga pulis ng mga time na yan dahil nga, kumbaga, yung usaping droga sa Pilipinas napakalalim na. Alam naman natin yan, kahit yung mga simpleng mga mamamayang Pilipino, alam yan na karamihan o may mga pulis na tagang involved na sa droga dahil nga ang baba ng sweldo. Yun yung unang factor doon. Kaya nga itinaas ni Pangulong Duterte yung sweldo ng mga pulis, ng mga uniform personnel, dahil yung nga yung kumbaga doon niya inaalis eh. So yung iba dahil nga siguro kumikita ng malaki dyan sa illegal na yan, hindi nila kayang iwanan basta-basta. Siyempre, kumbaga may may commitment din yan doon sa mga drug lord. So pwede silang balikan. Ngayon ang ginawa ng mga ibang pulis siguro itinumba yung kanilang mga asset para hindi sila maituro. So, nagkataon lang na talagang na kailangan sampahan ng kaso tong mga pulis dahil kailangan nila managot. Pero bakit itinuturo nila kagad yung presidente na ayun na may utos? Malinaw naman yung direktiba ni Pangulong Duterte na tatapusin niya yung drug on war sa loob ng 6 na buwan. So, nabigla nga siya, 'di ba, ng 6 na buwan hindi niya kinaya. So, nag-extend siya dahil nga ganun kalalim. Even may mga involved pang mga general. So, ibig sabihin, si Pangulong Duterte, yung mga drug lord na yan, kasama siya doon, nilibanan nga niya. So, yan naman yung pinakapunto ron. Isampan nyo yung kaso sa korte dito sa Pilipinas para mausig si Pangulong Duterte. Hindi yung puro kayo Congress hearing na alam naman natin na ang layunin lang naman ng Congress hearing na yan siraan lang si Pangulong Duterte. Biruin nyo, 2 taon na yung nakakalipas, magtatatlo na, pero wala pa silang naisasampang kaso. So, ano ibig sabihin nun? Talagang more on lang to, more on paninira lang sa social media. So, yun po. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.